Philippines. Thank you, Doc. Good morning. I'm here at the Villa Medica. With me is the business tycoon from United States. Then going to change the face of him. Whew. Oh my goodness. Nandito ako sa Germany. I'm in Germany, Villa Medica. Ituturukan na ako para bumata daw ako ng 25 years. It is a very long session. Tintin, no? Nandito ako sa Germany, sa Villa Medica. Germany. Villa Medica, yes. For my stem cell. It's a 4-day session. And then, pagpapahingahin ka ng isang buwan, patutulugin ka nila rito ng 1 year. So, mabubuhay na ako ng 250 years kasi babata ako ng 25 years. Senador ng United States. Nandun sa kanan ko. Dito nagpa-stem cell sila Enrile, si Imelda, si Ramos, si Kennedy, si George Bush. Dito lahat. Kaya lang masyadong isolated. Bawal ang telepono, pero hindi naman nila ako naiintindihan kasi sabi ko, asawa ko, kausap ko. Siyempre, babata ako. Good for me talaga. Tintin, sinasabi ko sa iyo eh, punta ka din dito. Libre kita. Five minutes na lang, tuturuan na nila. Ang lalaki ng karayon. Binabati ko si Dory Membrano, Geraldine Velasco, Yolanda Yamada, Tin Taginog, Geraldine Velasco. Hi, Doc. Yeah. Yes, good. I sleep well. Yung aming doktor. Yung doktor namin, 124 years old na. Ang lakas pa. Ganyang kalupit dito sa Villa Medica. Pinky Romualdez. Yes, hi Pinky. Dito sa Germany, sa Villa Medica. Lily Guerrero is watching. So, infusion siya for days dito sa Villa Medica sa Edel Coven. Yep. Nandito sa tabi ko yung Senator Laning ba yan? Okay. Oh, dito nagpa-stem cell sila Juan Ponce Enrile, si Imelda Marcos, sila Tita Kenty, dito lahat. George Bush, dito rin galing. Barack Obama, dito galing. Tumutulong po tayo sa ating mga kababayan, natutulungan din po natin ang ating gobyerno. Natutulungan po din natin ang ating gobyerno na malampasan ng ating republika itong pinagdadaanan nating COVID. Yun lamang po. At mabuhay po ang mga kapwa ko Ilocano. Yan po. Ito po, tinahakot na po. Talaga naman personal ko pa kong binaba para mabantayan ko lamang na eto po, tinutupad ko po ang aking mga pangako. Hindi po ako nangako. Ginagawa ko na lang po pala yung aking mga nasabi. Hindi ako mamumulitika. Wala akong balak. Tandaan nyo yan.
Una higit sa lahat, hindi ho yan linya. Pagkatapos ho ng ating COVID, kung ako'y makita ninyo at maalala niyo po ako, painumin niyo man lang ako ng isang tasang kape o isang masarap na merienda, okay na po sa akin yun. Malaki na pong bagay yun para sa akin. Inaanyayahan ko po lahat, ha? Lahat po ng may mga na aking mga kaibigan at mga mayayaman pa, yung mga good man out there, let's fight this COVID. Together, we can conquer. Binabati ko po yung mga gusto magpabati dyan. Ha? Po. Salukuyan po yan. Malayo po ang social distancing dyan. Le, pagka-discarga ko, kunin nyo na lang yung 15, ano? Sabi mo kayo sa admin. 50 kilos is... Tig-benching ko kilo, tigakalahating ka bang kayo yan? Parang tig-isang kapan na rin kayo ng 25 kilos. So, sa palagay ko naman, tumupad ako sa ating guidelines. Uulitin ko po, para dun po sa mga tira ng tira sa akin, ako po'y walang kakriminal na ginawa. Wala po akong kriminalidad. Isa lamang po ang naka-archive na case ko yung violation of RA 8050 anti-optometry law. Yan po ay may receipt order ako sa sala ni Judge Noel. Kaya hindi ko po siya pinabura yung kaso na yan dahil ako ay patuloy pang nag-humanitarian. So para pag nag-optical mission po ako, hindi po ako kasuhan ng mga optometrist ng the same case. Yun po yun. Yung pong kaso na yun ay napakababaw. Ang piyansa po nun ay 500 piso. Pag guilty ka, makulong ka ng 1 araw. So